Ayan mga karos, good morning po. Ayan, good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, another day and another finished project. Ayan. So ito, nandito tayo sa Riego de Dios project. Na-delay po yung pag-upload po natin kahapon dahil biglaan pong umulan. Bago po tayo mag-umpisa, ayan, ipapanood ko po muna sa inyo nung bago kami mag-umpisa rito. Ayan mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Bali ito mga karos, nandito ulit tayo sa Riego de Dios. Ito makikita at mapapanood nyo na video. Ito yung wala pa po kami nagagawa kahit isa. So nag-ocular beast kami rito. At pinapaliwanag ko yung laki po ng lot area and floor area. Nag-umpisa nga pala kami rito mga karos, 2025 ng March. Sakto, matatapos natin siya at mata-turn over natin siya ngayon December. Bali, total of renovation natin dito, yung sa pinaka-timetable natin, isa 8 months. Yan, 8 months po yung hiningi natin kila client kasi marami po tayong mga kasabay na project. Pero kung tutuusin lang, kakayanin po to ng 5 months. Basta nakatutok lahat dito yung manpower natin. So nagkasundo naman kami ni client owner sa ganung schedule at hindi naman po sila nagmamadali. Ito nga ang bahay po na to, may laki po siya na 158 square meter yung pinaka-lot area niya. And 50 square meter naman po yung pinaka-floor area. Yung makikita nyo na unang nakatayong bahay, yan po isa 25 square meters sa baba at 25 square meter naman sa taas. Yung ginagawa nga po pala namin extension dito is 32 square meters sa baba and 32 square meters sa taas. So total of 64 square meter yung ginawa po nating extension dito. So bali may sukat po siya na 4 meters by 8 meters. So, ito mga po pala yung mga nakaraan na video bago po natin i-turn over at matapos. Ayan na, bago tayo mag-umpisa, nagpapasalamat tayo kila Ma'am Catherine tsaka kila Sir Mark and family sa buong tiwala sa tropa. Tiwala sa akin at syempre sa lahat ng gumawa po rito. Tapos hindi lang yon, sa mga guard at saka sa admin office na sila Ma'am. Yan, maraming salamat po. Tapos bago din tayo mag-umpisa, papasalamat din ako doon sa mga hindi naging parte ng Lienaki Builders pero lagi natin kasama sa mga renovation. Nandyan sila Sir Ricky Dilosa, yung gumawa ng Korean blinds dito. Tapos yung sa aircon naman, nandyan naman po si Sir Jojo Aragones. Sila po yung gumawa rito. Pero kung halimbawa hindi sila available, maaari ang gumawa dito sila Sir John Ricardo or sila Sir John De Leon. Ayan, yan po yung mga supplier natin sa mga aircon. Tapos sa naman po sa Granite and Quartz, sila Ma'am Danica. Yan, ito yung mga Facebook account. So sa mga nanonood ngayon, hanggang tapusin nyo to, may makikita po kayo rito ang ibang part ng mga construction services na hindi na po namin ginagawa. Sila po yun, yung mga binabanggit namin. Tapos salamat din syempre kila Master Batang. So lagi silang gumagawa ng mga aluminum works, aluminum jobs sa mga nagiging project namin. Sa mga bintana, screen door, pintuan, cabinet, and etc. na may kinalaman po sa glass and aluminum. Yan, sila po lagi yung gumagawa. Okay, batiin muna natin yung kasama natin dito. Ayan si Master Dindo. Good morning. Good morning. Good morning. Sa lahat ng mga finishing project namin, pag halimbawa ito-turn over ko na sa vlog, lagi natin kasama si Master Dindo. Kasi habang nagbablog po tayo, kung may makita pa po tayo dyan, pwede po natin iparetouch sa kanya. So mas maganda rin na may kasama tayo kasi syempre may mga pagkakataon na pwede pang magdumi po tayo dyan habang nandito tayo. Or kaya pag may nakita tayo, ipaparetouch natin sa kanya. Bali itong lot area na ginawa natin bahay dito sa Riego de Dios project, 158 square meter. Tapos 50 square meter naman yung existing bahay na up and down. Tapos yung ginawa naman po nating extension dun sa likod, bali 50 square meter po yun, 25 sa baba, 25 dun sa taas. So parang ganito rin dito, tig 25. So ito yung design dito sa labas ng bahay, white, gray and black. Yan po yung design natin. Tapos sa mga grills at saka sa gate, isa tubular po na combination po ng 2x2 and 1x1. Yung mga ginamit namin na combination paint dito is yung sa Davis ng Aqua Gloss It, white and black. Tapos marami nga nagtatanong nito, yung bubong na ginawa po namin dito, kung ano po daw yung nakikita na puti. So ganito lang kasimple yan, Piscine board po yan. Yun yung ginagamit na pang ceiling
Yan din yung ginagamit minsan na pang drywall. So picing board or mas kilalang brand na Hardeflex. Kaso nga lang si Hardeflex ngayon wala na yatang supply eh. So yung ginagamit namin na mga picing board is Shera board. Tapos dito is long span roofing po. Pati doon sa bilang side. Ayan, yung mga poste po natin, may ilaw siya hanggang dito. Pero pagdating po doon sa dulo, wala na. Yan, hindi na po pinalagyan ni client to. Tapos yung pintura na ginamit naman po namin dito is seal gray. Tapos yung puti naman din is tinge of gray. Yung mga elastomeric. Tapos syempre may touch of acrylic emulsion pagdating po sa last touch ng paint. Pansin mo rito, bago ka pumunta sa garahe, sa carport, nagpalagay po sila Sir Mark ng ramp up. Simpleng rampahan lang na saktong-sakto po yung gulong po nung sasakyan. Tapos pagdating dito sa labas is yung pinaka trench drainage natin. Usually nilalagay ito sa bandang loob. May mga advantage and disadvantage yan eh. Pero ito naman pong area na to, safe naman po rito. Ito ho kasi kadalasan napagtitripan po to or ninanakaw. Kaya din doon, nakaranas ka na ba nun na ninanakaw yan? Yes sir. O diba? Binubuhat, binabakal yan. Yun, binabakal, binibenta, kalakal. Sinajunk siya. Yun, diba? Pero dito sa Riego de Dios, malabong mangyari yan. Okay. So kadalasan sa mga gawa namin, nandun po yan sa bandang loob. Bandang loob po yan. Pero dito namin nilagay. Para halimbawa pag nagpa-floor tile sila client, kasi malaki yung area, so lahat malalagyan. Tapos andito yung kanyang yung service entrance. Yung sa gate nga po pala, folded gate po yan. Folded gate. Tapos service entrance niya, house number, tapos may mailbox. Tapos ang ginamit namin na tiles dito is dark gray, parang stone tiles ang dating niya. Pero tiles lang po to. Sa Wilcon po natin to binili. Tapos sa flooring naman is 40 by 40. Yung inside gutter tayo sa bubong. Yung inside gutter. Tapos yung sa downspout niya, pinakain natin doon sa pader. Yung pati nga itong nalagyan ng pintura. Yung meter base, yung private pool. Tapos makikita nyo yung gutter natin sa taas. Yan, nakabanawi type po yan sa pinaka eaves. Tapos naka spandrel. Then yun, meron po siyang mga dyan, downlight. So sa downlight, gumamit na lang po tayo ng warm white para maganda po yung combination color. Yan, pagka last part ng vlog, pakita rin namin po kung ano yung itsura nito pagkagabi. Yan, isasama natin sa upload. Lawak nito mga karos. Dito yung porch. Dito pwede tayo maglagay ng lamesa. Paggising natin, pwede tayong tumambay dito, di ba? Downlight lang din yung nilagay natin dito. Tapos sa every corner ng bahay, naglagay tayo ng socket sakaling gusto nila maglagay ng CCTV camera. May faucet dito, may drain. Ayan, 40 by 40 yung ginamit natin. Tapos yung tiles na to, hindi masyado madumihin, madaling linisin. So, pagdating dito sa area na to, hindi na po nila pinalagyan po ng ng tiles. So concrete floor na lang. Sinasuggest din namin na pwede to pinturahan, maganda rin siya. Kaso nga lang, sabi nila client, huwag na lang daw munang galawin. Okay na po daw sa kanila yung ganito. Sa ibang part po ng ceiling dito, ang tawag kasi rito industrial. Sa ibang part, di na namin ginamitan ng downlight. Dito lang banda. Pagdating dito, mga surface type pin light na lang yan. So lahat naman po yan is tricolor. Dating window na to, kulay puti. Tapos clear yung glass nya. Then napag-isipan nila ma'am, napapalitan na lang po lahat at gawing reflective glass. Halos din nyo makita yung loob na. So dito sliding din. Tapos may covered siya ng tiles sa gilid tsaka sa ibabaw. Yan, para kahit paano mag-match po siya dun sa mga poste pag nandun ka sa labas. Tapos dito yung outdoor kitchen. So dapat ito patio to yung lugar na to. Tapos itong sink nandun sana. Kaso nga lang, nang hinayang naman sila Sir Mark dun sa space. Sayang ho kasi ito, dapat maluwag. So ganito dapat kaluwag yan. Pero kung nilagay po yung sink doon, medyo sisikip banda. So sabi namin, ilipat na lang po namin dito. Tapos ito sana, wala pa sanang tiles to. Ang decision na lang nila client na palagyan na lang. So mas maganda, para pag may mga event, okasyon sila rito, nagagamit nila na maayos tong area na to. So dito natin nilagay yung outdoor kitchen.
Tapos dito sa outdoor kitchen, nagpagawa po sila ng pinto rito na gawa na lang sa sliding. Ang kakaiba lang po rito, yung ano natin doon, yung kitchen area natin, wala doon yung gas tank. Nandito po yung pinaka gas tank niya. So ayan na yung flexible, isi-set up na lang po yan. Yan, may mga nakaabang naman na air vents yung bawat sliding. May air vents naman para nakakahinga. So dito pwede pa sila maglagay pa ng another na gas tank dito. Yan, may abang naman po tayo. Ito yung abang natin sa kalan. Yan, tapos pinasilikon na rin po natin. Ayan, pinasilikon na rin po natin yung part dito. Sink. Ano? Yan. Tapos dito naman pwede nila ilagay yung automatic washing machine nila. So may floor drain na dyan. Tapos may abang na tayo ng faucet. May saksakan na rin. Yung ginamit natin na tiles na 40 by 40 dun sa porch, halos ganun din po yan dito. Yung setup ng industrial ceiling, ayan, nandun sa harapan ng bahay, ayan, ganun din po dito. So siya nga pala, yung pinaka details dito nung sa plano, wala po sanang bubong to. Yan, walang bubong. Yan, hinabol na lang po nila client. Yan, hinabol na lang po nila. So ito, isa parang naging pa-previous ko na lang to sa kanila. Yung bubong na ginamit dyan, yung mga binaklas po na bubong dito sa existing na unit. Yung dating bubong dyan, nilipat namin dito. Yung mga bubong na ginamit natin dito sa harapan, hindi na po to dugtong, bali isang diretso. Bago lahat. Pero pagdating po doon, may mga dugtong na po yan. Yan, downspout. Tapos inside gutter din po pala tayo. Yung downspout niya, syempre nakalabas na yan dyan. Tapos dito, may another faucet. Tapos may floor drain. Tapos dito banda, naglagay din kami ng floor drain. Gawa ng umangat na po kasi yung level ng floor area rito. Kaya may pagkakataon na ma-stuck yung tubig. Yung flooring ko kasi naghahati sa dalawang klibe. Yung klibe niya papunta isa doon, yung isa naman papunta rito. Pero kung yung tiles umabot tayo sa gitna, wala tayong magiging problema sa sa klibe ng tubig. So hanggang dito lang kasi yung pinagawa natin. Yan, makikita naman natin na may mga clean out tayo dyan for catch basin. Yan, nandun yung isang natin. Nandun yung isang downspout galing second floor. Tapos dito na po tatakbo yan, papunta po doon sa dulo. Luwag ng bahay. Ang luwag-luwag. Ayun, sa carport. Bali yung nga po pala natin, gate. Tawag dito isa folded gate. Yan. Yan, folded po. Para maganda rin po kasi sa ganitong klaseng gate. Talagang yung gate mo ay hindi po aabot dito sa tuwing binubuksan mo. Yan. Yan. Up, yan. Yan, folded gate po siya. Para maluwag talaga, di ba? Pagpasok ng sasakyan, ganyan po kaluwag. Kasi pag halimbawa 2 door lang, yung kain ng baling ng ng gate hanggang dito. Maganda rin po yung ganyan. Okay, dito na tayo sa loob. Screen door, yung gawa nila Master Batang. Nakalimutan ko nga pala sabihin yung kay Sir Jaja. Yan. Si Sir Jaja po para sa smart lock. Yan o. Yan, bali yung pintuan dito sa main door, pinalitan po natin yan ng ng pintuan ng gawa po sa kahoy. Pati ito. Yan. Hamba. Nung tinurn over sa kanila to, parang ano yata to, steel door. Tapos mas gusto po nila na gawin na lang pong kahoy. Yan. Hindi ko pala nabanggit kay Sir Jason. Yan, gumagawa po ng ating mga wood planks. Yan, sa kanila po natin in-order yan. Yan, dito na si Master Dean sa loob. Ayan, strip light, tapos pin light, sa cove light, tapos may center light. Storage po to, yung makikita niya rito. Yung storage na gawa sa wall fluted panel. Medyo malaki pa na. Tapos naglagay kami ng design dito. Yung geometric design sa wall kasi medyo na po to, sobrang haba na ng wall nito. Naglagay lang tayo ng konting art
para kahit papaano may dating naman po yung loob ng bahay. Ito yung ginawa nila Sir Ricky. Yan, Korean blinds. Tapos sa TV console, so ito naman po yung TV console. Combination to ng wall fluted panel at saka ng UV board. Tapos may cabinet siya rito. Ayan. Tapos open shelves. Yan, tiles na ginamit namin dito 60 by 60, simula dun sa loob ng bahay sa may pinto hanggang dito sa kusina. Tapos dito po sa kitchen area niya, ito yung isa sa pinakamagandang part ng bahay niya. Yan, bar counter. Ito yung ginawa po nila Ma'am Danica. So bali ano po to, salt and pepper na granite. Tapos wall fluted panel combination na may LED light. Tapos gawa rin nila master batang to. Ayan yung ating sliding door na may sliding screen. Ayan mosquito screen. Tapos naka ano po tayo, naka PVC panel. So hindi ko rin pala nabanggit. Yan, shoutout din kay Ma'am Jasmine. So ito po yung Facebook account nila. Yan po yung mga supplier natin. Furniture kila Ma'am na nanggaling. Tapos yung mga ilaw na makikita nyo lahat dito, galing naman po yan sa ANS lamps dito sa may kawit. Wall fluted panel bar counter, hanggang dito po siya. Yan po yung covered niya, yung gilid. Tapos yung mga cabinet nila, ginawa nila master batang. So, ayan po siya. Yan, APC. Yan, APC po ito. Tapos may pull down po siya dito. May pull down. Diba? Pull down. Yan. Tapos soft close. Yan, soft close yung mga pinto. Sana. Yan. Gumagana po ng maayos to. Bali, may hawak kasi tayong camera. Baka magbasa. May floor mat na rito. Yan. Aside pa sa mga makikita natin dito sa ginawa sa cabinet, ito. Yan, may mga pull-out basket yan. Yan, cutlery. Yan, pull-out basket para sa pinggan. Tapos ito yung naihila, lagayan ng mga sa condiments. Aside doon, marami pa malalagay rito. Ayan o. Ang dami. Kapaki-pakinabang. Sa nag-comment nga pala nito, sadya po talaga mataas tong bar counter na pinagawa nila. Yan, pabor po sila rito. Naintindihan ko naman yung comment nila na paano daw kapag maghihiwa. So, meron pa naman silang space dito. Ayan o. Pero ito, kung bakit ganito kataas yun, ito lang ang sagot. Para mas maraming mailagay rito. So, mas priority nila yung mga lagayan kaysa sa mababa. Yan, dito naman po is yung storage dito sa may TV. Likod po ng TV. Bali, ito nga po pala. Nung tinurn over to, meron pong pader dito. Yan, may pader po dito. May bintana, may pinto. Tapos ito is yung toilet and bathroom. Ngayon, may dalawang design yung architect namin dito. Ang unang design niya, nandito po yung yung dining area, tapos yung bar counter naman nandun sa dulo. Kaso nga lang, habang gumagawa kami, habang nagde-demolish kami ng mga pader, napansin namin may puro poste na mga nakaabang. So puro poste po yung mga nakaabang dito. Wala na po kasi yung generic plan nito, kaya hindi namin makita kung nasaan ang poste, kung saan nilagay. Kaya ako na lang po yung nag-decide ng design. So maraming salamat kila Sir Mark tsaka kila Ma'am Catherine kasi nagtiwala po sila sa akin na ako na lang po gumawa ng design, yung separation, yung orientation. Yun, ako na lang po yung naggumawa ng design, ako na lang yung bahala. So gusto ko sana lahat ng area mapakinabangan nila. So ibig sabihin lahat ng bawat area na dapat pang pwedeng pakinabangan magamit nila. Kagaya nito, wala po to sa kontrata namin, pero sabi ko gagawan ko na lang ng paraan. Ayan, bali naka yan, naka PVC panel din po siya. Tapos ginawa namin storage to. Ito yung dating toilet and bathroom.
Yan, bali naka hidden door. So sa ano naman, sa mga ganito, wala na pong hangin dito. Pag wala pong hangin, ang tendency, hindi po siya masyadong sasara. Yan o, nahihirapan siyang sumara. Pero kung may hangin, yun pwede. Tutulak mo na lang yan, ilain mo na lang po siya. Yan, so ito yung parang design natin ng hidden door. Tapos nag-provide si client dito ng bar tool. Ayan, dalawa. Tapos may sopa. Marami pang ikagaganda tong bahay na to. Depende na lang po kila client. Tapos dito banda, ito yung unang toilet and bathroom natin. Naglagay sila rito. Tapos yung pinto, gawa po yan sa aluminum. Yan na. Tricolor po. Tapos may switch button po kami sa sa LED wall mirror. Ayan na. Ito yung exhaust. Patayin muna natin. Tapos ito yung switch button para po dito sa LED. Yung LED po kasi kaya nilalagyan namin ng switch button dito para hindi siya laging nakabukas. Para kahit pa paano namamatay po siya. Ayan, nakapatay siya. Yan. Yan, mawawala yung ano niya. Nilalagyan po namin. Para humaba yung buhay. Diba? Hindi. Hindi. Tapos yung maintenance. So ito gawa po sana to. Ayan. Aluminum para hindi po mabubulok. Shower set, body multi-point po to. Yan. So hot and cold. Tapos 60 by 60 yung tiles. Tapos hindi madulas yung tiles na ginamit natin dito. Then nakatrap po siya. Then medyo mahaba na po yung drain na ginamit natin. Made of stainless. Tapos syempre nga dahil wala na nga pong bintana rito, kailangan natin ng exhaust fan. Tapos may 4 na pin light siya. Yun na, ganda. Kahit sa TND pa lang, dito ka natitira. Yan, kalimutan ko may niche. Siyempre, yung niche niyan, yung plano niyan, dapat isang sagad po yan. So nga lang, may poste doon sa dulo. At saka rito meron. Kaya hindi na tayo naglagay. Bali hanggang dyan na lang, maliit na lang. Gawa nila master batang aluminum. Ayan, sa taas tayo. Dito sa stairs, may dalawang option na pinagpipilian yung may-ari kung gawa po sa planks or sa tiles. Kaso nga lang, syempre, para mapagkasya natin yung budget, maganda rin naman po kung tiles lang. Pero mas elegante kapag yung planks ang ginamit natin. Yan, gawa po sa tiles to. Tapos yung pinakadulo niya, yan, may stopper para hindi po masyadong madulas. Tapos yung mga pintura nga po pala ng mga pinto dito, isang tinatawag na natural varnish. Yan. Tapos ito, binago rin namin yung pinaka nito, handrail. Yan. Pag-akit dito sa taas, bali 4 bedroom. Tapos yung tiles na ginamit natin sa baba, ganun din dito. Yung kisame, ganun din, mga nakakornisa. Tapos mapansin nyo lang dito sa stairs, yan yung part na yan ay wala na pong window blinds or Korean blinds. Naka-fix na yung window dyan, hindi na po siya nabubuksan. Ang tanging ano na lang po niya, benefits niya, magbigay po ng liwanag. Yan yung pendant light natin. Ito, bedroom 1. So dito mapapansin nyo may mga design na yung mga pintuan dito, pero natural varnish pa rin. So, dito door na pero black series, ganda. Tapos may cabinet tayo rito, closet. Yan, naglagay na po sila ma'am ng ano rito, mga kama. Yan, bali double deck. Aircon. Ayun o. Buksan natin. Gumagana, di ba? Ayos. Yan. Yung tricolor din po yan. Second room. Ito yung second room. Yan. Bali, ito pahabol na lang po ni client to. Yan, pahabol na. Yan. Yan. Tapos may ilaw tayo rito. Pwede sila maglagay ng computer table dito. Yan, may closet din. Lahat nga pala ng pintuan may door stopper. Ayan, sa ilalim. Para hindi po ito babangga. Ayan, hindi siya babangga. Yan, may mga pintuan dito. Pwede sila maglagay ng computer table dito. Yan, may closet din. Lahat nga pala ng pintuan may door stopper. Ayan, sa ilalim. Para hindi po ito babangga. Ayan, hindi siya babangga. Yan, hindi siya babangga. Ayan, hindi siya babangga.
Yan, may loft dito. Nakita nyo, master dito habang nagpa-vlog tayo, di ba? Kaya kailangan natin ng kasama. Tapos dito, ito, request na lang nila client to. Bali, ginawa na lang natin, altar. So tayo na yung nag-design yan, tapos naglagay tayo ng wall-fluted panel. Pagdating naman po rito, may TNB. So ito yung sa TNB, halos ganun din, pareha lang. Naiba lang po yung design. Yung design lang po ang naiba. Halos pareha lang din po siya. Yan. So syempre, kung ano yung naging problema natin sa baba dahil may magkabilang poste, ito lang yung nagawa natin na niche. Yan, nagana. Yung shower nga pala, hindi lang natin binubuksan, magbabasa kasi. So, pero lahat yan na testing na natin. Yan yung tile, 60 by 60. Ayan. Kuya, baka pwede ng isang layan. Hindi pwede na. Siya pala, hindi namin na-share sa inyo kung ano yung kulay ng pintura na ginamit namin sa mga wall. Bali, off-white po ito. Yung semi-gloss, tapos kami na po yung nagtimpla. Ang timpla po nun, acrylic color na black at saka rosena. Tama na kuya? Yes, sir. Tama. So, para na-achieve namin to. Yan, bali, tinulungan kasi namin dito si client talaga na mag-save. Yun nga lang, kailangan doon, medyo may pasobrang pintura para may pang-retouch. Hindi kagaya ng pag sa paint center ka talaga, may machine, yung madali. Mahahabol mo, pero may medyo pricey. Pero hindi naman nalalayo. So, eto, third room. Papansin nyo, wala na pong bintana rito. Yan, kaya naglagay tayo aircon. Tapos nasa ano na lang po siya. Yung cabinet niya nasa taas na lang para medyo malaki-laki pa yung space dito. Dapat yan nandito banda sa gitna. O kaya nandito sa dulo. So suggest ko na lang, taas na lang para maluwag pa po rito. At pumayag naman po sila. Ayan na, aircon. Wala pa palang battery. Pero gumagana po. Magana yan. Ito yung master's bedroom. Ayan na. Yan, syempre, pag master's bedroom, mas malaki ng konti. Yan, ito po, pagka pansamantala lang, naglagay na po sila ng mga bedsheet. Yan, para pag halimbawa pumunta sila rito, at least meron na. Pero pag nagka-budget, may prepared na po sila, ma'am, na mga ilalagay dyan para mas maganda. At lalong buhay na buhay itong master's bedroom. Yung tungkol nga po pala sa mga decoration dun sa mga walls, sila na pong bahala. Or magpapatawag na lang po sila. May battery yan, kuya? Yan na. Ayun. O, diba? Nagana. Yung closet. Itong closet sa master's bedroom, mas malaki. Yan, mas malaki po siya. Lahat naman may hanger rod. Importante yan. Tapos dito may open shelves pa. Tapos 4 ang drawer dito. Yan. Okay. Korean blinds. Sliding. Mga sliding door natin, may mga mosquito screen pala. Yun na. Yan. Tapos ito yung itsura ng labas. Yan yung bubong natin. Tapos ito rin. Hindi ko na binuksan yung bintana. Maambon yata eh. Ayun. Okay na po tayo rito. Napakaganda ng bahay nila client. Ganda ng bahay ng kuya, no? Ma'am. No? Ma'am, sulit yung ma'am. Pinaghirapan niyo, ma'am. Yun, no? Ito na po, ang dream house niyo, ma'am. Ito yung pera, sandali lang, ma'am. Pero ito, nakita niyo na yung bahay niyo, ma'am. Pang matagalan na to, ma'am. Yun, no? Di ba? Na. Yan. Yan, si Master Dindo. Isa yan sa mga regular natin dito sa Lienaki Builders. Lagi na po talaga natin kasama yan. Yan, maraming salamat din kay Kuya Dindo at sinamahan tayo. Pero sabi ko nga, lagi na po natin siya makakasama sa turnover. Malaking bahay man o maliit. Yan. Okay mga karos, maraming nagtatanong kung magkano yung build natin dito. Pero yun nga, nag-usap kami ni Ma'am Catherine na huwag na lang daw pong sabihin sa vlog
Yan, magbibigay tayo ng price range. Hindi to nalalayo sa mga bahay na ginagawa natin sa Anyana, tapos dun sa Tansa Garden, na umaabot po ng 2 million labor and materials. Pero lagpas pa. So, hindi na po natin sinabi dito sa vlog. Basta ang price range nito, more than 2 million po. So, ayaw nyo na lang po ipasabi kung magkano po yung pinaka total talaga. Ayan mga Karos, maraming salamat po muli sa tiwala po nila client. Namimiss namin tong lugar na to. Itong lugar na to, meron akong episode sa vlog ko, ito, na sinabi ko rito kung bakit namin gustong magtrabaho rito. Yan, hindi ko na uulitin pa. Sa mga gusto pang mapanood yung episode na yon, yan, panoorin nyo na lang po rito sa screen. So paano, maraming salamat po muli sa inyong panonood at pagbisita dito sa aming channel. Sa mga hindi pa nga po pala nakasubscribe, please subscribe nyo na yan. Tapos pindutin nyo yung notification bell button para pag lagi kami nag-upload, magno-notify po sa inyo. So, nagustuhan nyo yung video, paki-share na lang. So hanggang dito na lang po muna. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po. Yan. Salamat uli, sir and ma'am, sa tiwala. Tara.